Nagbabalik po ang programang Maynila, ito ang Pilipinas at ako pa rin po ang inyong nakakasama, Leth Narciso. Kanina pinag-uusapan natin yung ating mga tradisyon, tradisyon nating mga Pilipino sa pagsalubong sa bagong taon. Kapag ganitong panahon, ilan sa ating mga kababayan, kasama ako. Ayan. Ang inaalam din, ano ba ang magiging kapalaran ko ayan sa susunod na taon? Kaya makakasama natin ngayong umaga, mapalad tayo, musician, spirit questor, and celebrity psychic. O, diba? Feeling ako dito, artista. May kasama kong celebrity psychic. Attorney Nick Nangit, good morning sir. Salamat po sa pagsama sa amin ngayong linggo. Yes, good morning sa lahat ng nakikinig, of course, sa Yolene. And of course, sa lahat ng nasa DZRH ng umagang ito. Ayan, attorney, ang tanong natin, unang-una syempre, ano ba ang naghihintay sa atin para sa taong 2025 in general muna? In general. Okay. Wait lang muna. Ano ba yung natin? May animal? Mga animal, yes. Tayo eh. Green, berde, wood, snake, ahas. Okay. Pero sa January 29. Parang natakot ako bigla sa snake. Okay. Oo, maganda na tanong mo rin yan. Ito yan ang pahayag mo, no? Kasi maraming tao i-associate ang ahas dun sa parang tuklaw. O kaya hindi mo mapagkatiwalaan, di ba? Taksil, di ba? Yan ang nasa isip. Mali yun. Kasi iba ang katangian ng mga hayop doon sa katangian ng taon. Magkaiba. Okay. So sabi mga briefly, siguro i-compare na natin anong kaibahan ng 2024 sa 2025. Kasi ang 24, di ba, dragon. Ang 25, ahas naman. Okay. Ang dragon year kasi, lahat tayo ay mapangarapin. Mataas ang ating mga pangarap. Totoo naman yan. Diba, lahat? Oo. Kasi ganyan ang dragon. Malayo ang kanyang pananaw. Pero pagdating naman sa 2025, pera. Kaperahan ang iisipin ng mga tao. Ganda yan. Yes. Parang lagi naman yon, kaperahan. Top lagi. Siyempre, health dapat. Pero hindi natin masasantabi na talagang kailangan natin yung pera. Correct. Oo. Pero nakatutok ang lahat ng tao sa kaperahan. Ibig sabihin, yung paano mo mapapanatili or paano mo mapapalago ang kaperahan mo. Yun ang mangyayari. So, unlike nung Year of the Ox na parang nagtulong-tulong ang mga tao, ngayon naman, maski magkakanya-kanya kayo, pero iisipin pa rin yung kaperahan. Kung paano ka kikita, paano mapapalago ang iyong pera. Ganun ang ibig sabihin ng snake or ahas. Ayan, oo. Sir Nick, nitong 2024, medyo maraming pagsubok na hinarap ang Pilipinas. Yes. Sa 2025 kaya, kasi ang dami nating calamities ngayon. Oo. Hindi lang naman sa atin, pati sa ibang parte ng mundo, no? 2025 kasi, dahil nga wood element, okay, nandyan pa rin ang mga pagsubok. Okay? Ang pinaka dapat na sabihin natin na pag-iingatan or hindi naman iiwasan ay yung mga direksyon na north, northwest, northeast. Okay, lahat ng nasa hilaga. Kanina nga lang umaga, chinecheck ko, I think hindi ko pa yata na-share sa aking social media accounts na ang daming lindol na nagaganap. Oo, may lindol kahapon. Siguro naiulat nyo na, no? Kanina, meron din kanina. Oo, meron din kanina. Sa may bandang norte. Okay, so yun nga, lahat ng bandang norte medyo delikado. Tignan mo nangyayari ngayon sa Europa, di ba? Sa Germany, may nagaganap din. Maging ang Amerika, meron din. Basta't yan yung mga lugar na delikado, lalo na ang kanluran, west. Ngayon, yung pinakamaganda naman na lugar, kasi para maganda naman ang dating natin, di ba? Ay ang east, silangan. So, yun ang titingnan natin. In terms of calamities, meron pa rin kasi pagkatapos ng tubig ay lupa naman. So, mayayanig ang kalupaan. In fact, ang bulkang Kanlaon, sasabog, mawawala, sasabog, diba? Ganon. Pati ang Kilauea yata sa Hawaii, ganun na rin ang nangyayari. So, asahan natin yan. Aabangan or wala tayong magagawa kasi talagang magaganap yan. Pagyanig ng lupa. Ayan, at binanggit nyo na rin po kanina, kaperahan next year. Yes. Kumusta naman yung kabuhayan ng ating mga kababayan, ng mga Pilipino? Siguro pwede rin natin asama yung ekonomiya natin kasi magkadikit yan. Yes. Anong tawag doon? Yung parang magiging thrifty? Ano ba yung thrifty? Matipid. Matipid. Magtitipid ang mga tao. Kasi nga, hindi natin maiwasan na yung
tataas talaga ang presyo. Hindi lang sa atin pati maski sa Amerika, kasi inflation, recession sila. So ganun na mangyari, magtitipid ang mga tao. Pero hindi ibig sabihin na mawawalan. Kasi iisipin talaga natin paano kumita. So gagawa tayo ng paraan. Kasi ganyan ang snake ang mga ipinanganak ng Year of the Snake, masinop, matyaga. Pagdating sa kaperahan, iniisip talaga nila. Gusto kasi nila financial security. Yun nga lang, kasabay din yan, may mga financial scandals na mangyayari. Yes, kawalan ng pera. Buong mundo yan. Okay, at sige, tanong na rin natin, ang liderato ni Pangulong Marcos, marami pa rin bang pagsubok? Bagamat ine-expect naman yan, ano? Oo. Sige, kasi baka mamaya mawala ka ng trabaho dahil ginest mo ko. Pero hindi, maraming pagsubok siyang haharapin. Although binanggit ko na sa social media account ko kung anong nakikita ko na mangyayari. Oo, pero syempre hindi natin sabihin dito. Puntahan niyo na lang. Okay. Pero maraming pagsubok siyang harapin. Hindi lang siya, yung buong administrasyon, maraming pagsubok na harapin. Lalo na sa pagdating sa usapin ng pera. Dahil nga pera ang snake year. Oo. Ayan, sige, maya-maya, dahil sigurado akong maraming interesado sa kanilang mga zodiac signs. Ayan, sa pagbabalik ho ng Maynila, ito ang Pilipinas. Ang ating oras, 20 minuto bago sumapit ang 8:00 ng umaga. Okay, ayan, Attorney Nick, ayan, zodiac signs. Okay. Pagdating sa zodiac signs, siguro ituro lang natin kung ano yung medyo mabigat sa kanila. Okay. Isa lang naman Ano? Aries. Yes, Aries. yung mga ipinanganak ng March, April. Okay, ingat kayo kasi magiging mabigat talaga sa inyo ang taong 2025. Bakit? Kasi ang maraming eclipse natin, apat ang mangyayari kasi na eclipse ay nasa Aries. Dadaanan talaga yung constellation na Aries. Bukod pa dyan, yung mga retrogrades natin, tatamaan talaga ang Aries. Pag sinabi kasing retrogrades, lahat ng normal, nagiging abnormal Okay. Oo, kaya yung mga Aries dyan, ingat kayo. Ayun, so the rest, okay tayo. Okay lahat. Ayan. Oo. Ayan, Sir Nick, yung mga lucky color, pinag-uusapan niya kapag bagong taon. Yes, buti na tanong mo yan, Len. Kasi meron kumakalat na naman na color of the year daw, which is yung, ano ba yun, mocha mousse ba yun, o kaya yung purple, kaya puro kalokohan yun. Lagi ko na lang sinasabi. Parang yung ganon, parang sa kanila lang, sa art or sa design, na color. Pero pag sinabing lucky color, iba yun. There are 3. Tatlo. Yes. Siyempre, hindi ko na lang bibitinin sila kasi special ang show mo Sige, go. At saka pag sinabi mo naman, go ako, di ba? Okay. Una will be yung dark yellow. Dark yellow. Which means yellow ochre. Yan yung parang, basta madilim. Hindi lang regular yellow, dapat dark. Okay. Pangalawa, dark red din, yung maroon. Yan. Okay. Biglang tumingin sa suot. Malapit-lapit na. Konti na. Pasok yan for 2024 kasi vermilion red ang pasok yun sa'yo. Pero sa pagsalubong, dapat maroon. Yes, maroon na. And then, isa na lang, which is, yung suit ko ngayon, dark blue. Midnight blue. Bluish black. Yung malapit na sa black na blue. Yes. Yan ang 3 colors of the year. Okay. Kasi itutugma natin yan sa elements ng taon. Dahil itong susunod na taon nito, yung 2025, starting January 29, yan ay ang daming metal. Maraming metal element. Kaya nga pera Kasi metal in Chinese is pera. Kulang tayo sa wood at saka sa water. Okay, kaya kailangan meron tayong colors ng associated sa water based sa Batsi chart ng Chinese astrology. At yan yung mga kulay na sinabi natin, yung yung yellow, red, yellow, and blue. Pero lahat dark dapat. Kasi nung chinart ko yung Batsi nga, tinitingnan ko, sabi ko, pumasok siya dito sa mga directions na to na kailangan dark. Ayan. At mayroon bang lucky numbers? Kasi yung ilan sa atin ay nag-iipit ng pera, bagong pera, kapag ganitong panahon na may ganitong numero kasi yun daw yung maswerte. Oo. So magiting ko, sige, yung actually 5 sila. Okay. So magrambulan na lang kayo kung anong gusto nyo sa pagpili.
taya. 16894. Sunod-sunod, sabihin natin. 14689. Ayun, pasok ang number 1. Gusto ko yan kasi October 1 ako eh. Oh, yes. Ayan, dahil syempre, hindi ko muna babanggitin, sa amin na lang yun mamaya, yung sa birthday ko. Pero, in general na lang din, syempre, love agad. Maya-maya na yung love. Health, ayan. Health, oo. Sa health, nako, ang inyong kailangan na tutukan, ulo, mata, puso, at dugo. Yan. So, ulo, mata, puso, at dugo. Kasi associated ulit yan sa mga ipinanganak na Year of the Snake. At saka, nasisense ko kasi sa may bandang north nga, may mangyayari na food contamination, yung kinakain natin. Pag kinain yun, may ginawa something or sa pagkain, apektado ang ating dugo. Kaya, hindi naman siya mag-give rise to a pandemic again. No, it will not. It's just that magiging concern talaga siya, health issue, dahil yung Sabagay, dugo. pag health kasi, pagkasugat talaga, priority din natin yan eh. Yes. Kaya kahit lahat, kapag sinabing health, Yes. dapat ingatan natin. Yes. Ayan. Kasi may kumakalat kasi na sinasabi there will be another pandemic, airborne down. That is not true. That is not true. Wala akong nasisense na ganun. It's more of sa pagkain, okay, na apektado ang dugo. Siyempre, di ba, pagkain talaga affected ang dugo. And the other internal organs. Ayan. At syempre, ang pinakahihintay ng lahat, kumusta ba ang ating buhay pag-ibig sa susunod na taon? Syempre, ang gustong makarinig nito, lalo na para sa mga single, kung Yes. magkakaroon na ba sila ng love life next year? Oo. Hindi ka kasama. Oo, hindi tayo Kasi kasama dyan. Okay ang tayo. love life mo. Oo. Maganda love life ni Miss Len eh. Kasi this year, magkakaroon ng Venus retrograde. Okay? Anong ibig sabihin niya? Ang ibig sabihin niyan, yung planetang Venus, pag umiikot kasi sa araw, dadating na parang sumasalubong sa atin. At ang ibig sabihin niyan, lahat ng normal, nagiging abnormal pagdating sa pag-ibig. Nako. Oo. Dalawa yung affected niyan. Ang affected niyan will be yung mga ex mo, kung may jowa ka, magbabalik sa'yo. Okay? Ganon? Yes. Ang feeling mo tuloy, magiging kayo na ulit. Okay? Hindi yan totoo. Kasi pagkatapos ng Venus retrograde, walay na. Hihiwalay na ulit kayo. Ganon din pagdating sa negosyo. Kunyari, meron ka sinimulan dati na pumalpak, iisipin mo na bubuhayin ulit yung negosyo yon. Sa akala mo lang na okay siya, pero pagkatapos ng Venus retrograde, wala na naman. Ito ay ingatan nyo pagdating ng March to April. March 2 hanggang April 13. Diyan lang naman yung Venus retrograde. Okay? So, pagka dumating yung ex mo, hi, hello na lang, goodbye. Wag hi, hello, I love again, wag ganon. Okay? And then, after that, naka-direct motion na ang Venus. Ang Venus kasi, goddess of love. So, ibig sabihin, maganda itong taon nito para sa pag-ibig. Ayan. Yun ang importante. Yes. At yan, and speaking of pag-ibig, syempre, yung ating mga ka-MIP, marami din dyan ang mga marites ba? Di marites. Ayan. Interesado lang talaga. Mas-showbiz din tayo mga Pilipino yes. di ba? Oo. Nitong 2024, marami din naman ang hiwalayan, di ba, sa showbiz. Yes. Next year ba, anong Okay. Kasi yung hiwalayan naman, syempre na-highlight. Pero marami din nagpakasal kasi Venus naka-direct motion ng 2024. Sa 2025, may mga magpapakasal talaga. So maganda rin yun. Hindi talaga hiwalayan. Ang mangyayari yung death, yung mga may kamatayan. Marami sa mga sikat na artista ito. Sikat na artista. At saka sa high positions in government, pati sa business. Yan naman ngayon, yung mga deaths sa mga negosyo. So yan naman, yan yung tatlo na nakikita ko. Ayun, at ang mga dapat daw na iwasan, pag-ingatan, ayan. Mayroon bang mga dapat na meron tayo sa pagsalubong sa bagong taon? Okay. Alam mo, maganda yan, yung tanong na yan. Kasi very symbolic lahat ng mga inihahanda natin tuwing tayo ay nagsasalubong sa bagong taon. Yung tinatawag na medianoche, di ba? Halimbawa, bilog, di ba? Maglagay ng mga bilog-bilog. Kasi nga, ang circle, pagdating sa ibang kultura, it represents eternity. Okay. Walang hanggang kasiyahan kasama ang pamilya, mga mahal mo sa
buhay. So okay lang yan. Besides, pagdating naman sa Eastern astrology, ang bilog kasi, yun ang ginagamit na simbolo ng ingots. Yun yung pera ng China, ancient China. Kaya maglagay ka ng mga bilog sa Bilog ano mo, talaga. oo, bilog, like mga bilog na prutas. At lagi naman nila sinasabi, maglagay ka nga ng pinya para may mga mata na babantayan ka. Okay. Oo. And yung mga kakanin, hindi ka kailangan gumastos ng malaki. Oo. Basta yung something sweet. May something na may Yes, kakanin. May kakanin. At ang importante sa lahat, meron ka ihahain. Kesa naman nga, di ba? Wala kang kakainin. Tama. Oo. Pero alam mo naman, traditionally sa Philippines, di ba, hindi tayo naghahain ng manok. Oo, Kasi oo sinasabi, daw. isang kahig, isang Oo, tuka. oo. Yes. Better wag na lang yon. Fish Okay. is okay. Fish, beef, chicken. Wag chicken, fish, beef, and pork. Pork. Yes. Yan yung mga okay na. Oo. At yung dapat ay may pera ka sa bulsa. Yeah. Sa bagay kung may pera ka naman, hindi maglagay Correct. ka. Oo, maglagay ka na, di ba? At saka lang naman ba, sasalubungin bago taon na Oo, walang laman nawala. ng wallet Oo mo, nga. di ba? Maglagay ka. Pwede naman, alam mo yung sa mga Chinese kasi, naglalagay sila ng tinatawag na paper money na hindi naman totoong pera. Oo. In fact, bibigyan kita mamaya. Bigyan na kita yay. ngayon. Okay. Oo, bigyan na kita. May dala kasi ako eh. So, talisman yon. So, you put something sa pitaka mo, not necessary, may bagong pa naman tayo mga paper notes, di ba? Oo nga. Ang gaganda ng disenyo, di ba? Oo. So, pwede nyo na ilagay nila. Oo Isa nga, lang. no? Oo nga. Hindi pa ako nakahanap. Kahit 50 pesos lang na bago. Kasi ang ganda nung bago Maganda, oo. Ayan. Maraming salamat, Attorney Nika. Baka may nakalimutan ako na kailangang malaman ng ating mga kababayan. Ano lang, basta iwasan lang nila yung north, northwest, northeast, at saka yung west. All the rest, okay. Yung mga numbers na bigay na natin. Tapos, yung pagsusuot pala ng kulay na damit, okay, o kaya sa pagde-decorate ninyo, pwedeng mag-mix match yon. Hindi kailangan na puro na pure na black lahat, ganyan. Pwedeng mag-mix match. At saka, sa social media ko kasi, doon sa KKK channel, sa YouTube, in-explain ko, depende kasi yan sa zodiac sign mo at saka animal sign mo. So, panoorin nyo na lang kung ano yung dapat nyo suotin. Okay. Ayan. Maraming salamat, Attorney Nick. At mamaya ay mayroon pa kaming session. Sa amin na lang yun. Yes. Siyempre, magbabasahan kami ng bara. Parang nang inggit pa ako. Magbabalik na ito ho yun. Talisman ang tawag. Maraming salamat mga ka-MIP. Ako po si Leth Narciso at ito po ang programang Maynila, ito ang Pilipinas dito sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ang ating oras, 1 minuto makalipas ang 8:00 ng umaga. Happy New Year everyone!